laki na tagumpay, pwede siyang dalhin ito sa pagyayabang. Tama po. Kung meron tayong goal, because our highest goal is to glorify God, kung meron tayong goal sa buhay, ito ay paalala ng Diyos. Pag nakamit mo ang tagumpay na yan, huwag kang magyabang. Amen. Amen? Kasi as a Christian, bibigyan ka talaga ng Diyos ng victory. Amen? As a preacher, huhusay ka talaga. Amen? Amen, church? Maraming habang nagpipris ka, Amen! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Pero ito tatandaan mo. Amen? Huwag kang magyayabang. Amen. Amen. Bilang singer, talagang amen. Talagang ramdam namin ang presence ng Panginoon habang ikay kumakanta. Amen? Bibigyan ka talaga ng victory ng Panginoon because we are on the winning side. Amen? Amen. Winning side tayo. Magwawagi talaga tayo. Amen. Sabi mo, magwawagi talaga yan. Amen? Amen. Pero pag nagwawagi ka, huwag kang magyayabang. Amen. Tama po. Meron tayong pinag-pray ng bigger place. Huwag natin ipagyabang mga kapatid. Ay, marami kaming professional eh. Madadali natin yan. No, not in number. Amen? Amen. Amen? But by the power of God. Amen. Praise God. Not to impress other churches, but to glorify our God. Amen. That is our highest goal in life. What is our highest goal in life? Sabihin mo yan sa katabi mo. To glorify our God. Amen? Tama po ba yan? Magandang set up po ba yan ng motivation natin? At ng puso natin? Amen. Amen? Amen. Meron po akong kilalang teacher. Marami siyang mga certificate at mga awards galing sa school. Marami mga recognition. Alam niyo ang ginagawa ng teacher na ito? Yun siya. Amen? Hindi niya po isinasabi sa wall kung ano may natanggap niya. Amen? Why? Yun siya. Amen? Ganon yung paraan niya na lahat ng natanggap niya eh para yun at galing yun sa Diyos. Amen? Amen. Kaya pag walang sabi niya, ano lang yan? Pakti lang yan. Amen? Amen, church? Amen. I'm not saying na kapag nakalagay dyan sa wall yung ano nyo, nagyayabang na kayo ha. Hindi na ibig kong sabihin. Amen? Amen. Amen, church? Amen. Alam nyo ang tawag doon, self-glory. Ang kaluwalhatian ay nasa sarili. Kapag self-glory, mga kapatid, ito yung sinasabi sa Bible na parang ginikan at kahoy na gawa ng Kristiyano na kapag dinarang sa apoy, ano po mangyayari? Sunog, baliwala. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid dyan. Amen? Ginto na sana, pilak na sana, pero nagyabang pa. Ano ang nangyari? Sunog. Amen? Reward na sana. Are you listening, church? Amen. Saan po nagsisimula ito? Ito po'y silakbo ng damdamin. Tukso po ito sa puso. Kapag meron po tayong achievement sa buhay at meron tayong tagumpay. Amen, church? Amen. Hindi po naman lahat na po sa Facebook ay nagyayabang. Amen po? Pero mararamdaman kung sino o hindi. Amen? Amen. Pinaalalahanan ng Panginoon bago sila sumalakay, bago sila makipagdigma, here's the clear reminder of God to the Israelites. Huwag kayong magyayabang. Lest Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Kaya mga kapatid,
Isipin muna, bago matukso ang puso at sabihin na ng bibig, yung mga bagay na magiging ginikan lang at kahoy at pag idinalang sa apoy, masusunog. Sayang ang effort. Amen, church? There is self-glory. Nasusunog. At dinarang sa apoy. Naniniwala ba kayo, church, na hindi lang motor ang sasakyan niyo papunta sa church? Amen! Bibili kayo ng 4 wheels. Pinagpala kayo ng Diyos. Amen! Makakatapos kayo ng pag-aaral. Makakapwesto kayo sa magandang trabaho. Makakapagnegosyo kayo. Pagpapalain ng negosyo nyo. Because we are on the winning side. Amen! Amen. Pero reminder, mga kapatid, bago mo matanggap yun, bago ka pumapunta roon sa malaking tagumpay ng iyong buhay, may paalala ang Diyos na dapat habang pinupuntahan natin yun, mga kapatid, bit-bit natin every step of our life. Amen? Papaalalahanan ko ang sarili ko. Amen? Amen, church? Amen. Ano man ang mangyari sa akin, ano man ang aking parating, ano man ang ibigay sa akin ng Diyos, ito'y dahil sa biyaya niya. Ito'y hindi dahil sa galing ko. Sino ako kung wala siya? Alam niyo, may mga tao talaga pag kausap yun, kayo nakaupo. Kausap niyo, nakaupo kayo. Ang gagawin niyo, nakaupo kayo, bumawak pa kayo. Bakit po? Ayaw po ng Diyos yun. Bakit po? Ayaw ng Diyos mawala ang reward mo. Amen. Humble yourself before the Lord. And He, hayaan mo siyang magtaas sa'yo. Amen? And He shall lift you. At tandaan mo, habang tayo pataas, look! Up in the sky! It's a bird, look! Tandaan natin, habang tayo tumataas, may nagtataas. Amen! At yun ang dapat ma-recognize. Amen! Yung nagtataas. Amen? Narating ko, wala yan. For the glory of God yun. Amen? Amen. Certain riches of this world. Konti lang yan. Sabi ng Panginoon, baka magyabang. Baka sabihin, kaya nanalo dahil marami. Nadali sa marami. Ayoko ng ganon. Sabi ng Panginoon, ayoko mangyari yung ganun. At yun din ang ayaw mangyari ng Diyos sa bawat buhay natin. Sabihin ng Diyos sa'yo, ayaw ko ng ganun. Amen? Sabi ko sa kanila, huwag ganun. Verse number 3. Ano ang sinabi ng Panginoon para magbawas ng tao? Sabi niya marami. Verse 3. Now therefore, go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is what? Fearful, yung mga matatakutin. Ano po? Afraid, yung mga nangangamba. Let him return and depart early from what? Mount Gilead. And there return of the people, ilan ang nag-uwian, mga kapatid? Ilan ang mga nakatakot? Ilan ang nagutuwag? Ilan po? 20 and 2,000. And there remain 10,000. Sabi ng Panginoon, Gideon, para mabawasan yung mga tao mo, bawin mo na yung mga takot. Yung mga duwag. Bawin mo na yan. Ang dami palang natatakot. Umuwi ka. Pinuto. Church, are you ready? Something bigger plus Amen! Wala to na
ng first fruit, umuwi na. Amen. You see, 1 month of your salary, bakit? Bakit ba? Okay, nakakatakot yan! Alam niyo, ayaw ng Panginoon ng fearful. Right. Ayaw ng Diyos yung afraid. Tama po. Bakit po? Kapag ikay natatakot, wala sa iyo ang faith. Amen. Ano ang kalalagayan mo sa buhay? Anong problema meron ka? Natatakot ka ba sa problema mo? Ayaw ng Diyos yan, amen? Amen. The absence of faith ang namumunili, takot, pagdududa, at pangamba. At kapag yan ang namumunili, mga kapatid, wala sa iyo ang pagtitiwala sa Diyos! That's right. Amen, church! Amen. Yung hindi ka makapagkatulog na mo, ano na kaya ang mangyayari sa akin? Ano na kaya? Mga kapatid, pagka ganyan ang sitwasyon mo, wala kang pagtitiwala sa Diyos. Tapikin mo, tapikin mo. Kapatid, huwag ganun. Ano nyo ba ang isa sa pupunta sa impyerno? Qualification ng papunta sa impyerno? Sabi ng Bible sa Revelation 21 verse 8, sa mga matatakutin ang bahagi nila ay sa lawang apoy na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yung mga fearful. At sabi ng Panginoon sa mga leader niya, lalo kila Joshua, fear not, amen? Huwag kang natatakot, amen? Right. Huwag mong paghariin yan, amen? Amen. Sino hari ng puso mo pag may pagsubok? Sino ang humahalakak sa loob ng iyong damdamin? Ang takot ba? Ang pangamba ba? O ang pagtitiwala sa Diyos? Amen. Hey, church! Yung sabi ng Panginoon, yung karakter na ganito, ayoko nito. Dahil ayoko nito, magsiuwi na kayo. Di ba ba ganyan po mga kapatid? Ayaw ng Diyos yung matatakutin. Right. Natatakot mawalan. Natatakot magtapat sa Diyos. Natatakot iwanan yung kasalanan. Takot yun eh. Hindi yan magtitiwala. Natatakot mag-tithes and offering. Mawawalan eh. Natatakot mag-soul winning. Baka ipahabol sa aso. I'm so thankful sa mga courageous mothers natin. Amen? Amen? Amen. Kung soul winning, amen? Amen. Mga babae pa yan. Pero palaban. Amen. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ang takot ay nasa is. Hindi po yan totoo, napupuntay sa puso. One step at a time. Kapag nagre-rain sa'yo ay fear, automatic wala ang faith. Pero pag nagre-rain sa'yo ang faith, wala ang fear. Ano isa sa karakter ni Gideon? Matatakot eh. Di ba? Nung masumpong siya ng anghel, ano po ang kanyang ginagawa? Kumikiig habang nakatakot. Bakit? Natatakot saan? Midianites! At nung kanyang ibinuwan ang rebulto ni Baal, anong oras niya? Itinumba. Gabi. Bakit po? Natatakot siya sa kanyang mga kamag-anak at sa mga tao sa syudad. Si Gideon po ay isang tao matatakotin din. Amen? Pero hinubog ng Diyos para magtiwala sa kanya. Amen. Hinubog nga ba? Amen. Baka isa si Gideon sa mga buwik. Siya pa naman ang leader. Ganun ba, Panginoon? Salamat, Panginoon. Exempted na ako. Alam nyo, hindi naman natural talaga na nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Alam nyo, natural sa atin, matatakotin. Yan po nature natin. Yan po ang nakalanghan natin. At mas marami sa buhay natin nagdududa at hindi nagtitiwala. Mas marami sa buhay natin yan. Pero hayaan mong kumilos ang Diyos sa'yo para ikaw ay mahubog ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Amen. Amen, church? Amen.
Majority. How many? 22,000. Ilan natira? 10,000 na lang. Sino kalaban? Ilang kalaban? 135,000. Oh, 1 is to ano na? 1 is to 30 na. 1 is to 13. Isang tao ngayon, kailangan niya itumba. Lumaki ang problema. Yung church, minsan ginaganon-galong ka na lang ng Diyos. Pinaano ka lang kung matatakot ka. Papa, amen? Testing lang to, amen? Kung ano nangyayari sa buhay mo, sabihin mo sa katabi mo, testing lang yan. Ano siya? Testing lang yan. Tumatakot, amen? Ang tinitest talaga dito si Gideon eh. Kasi imagine dito ni Gideon. Naku po, raise your hand. Yung taas ang kanang kamay natin natatakot na afraid. Nung gumayaw, huwag tabi, sabi ni Gideon. Nagkasigo ni Gideon, pakibaba na po, sabi po ng Panginoon, uwi na. Tapos makita niya, oh, yung majority. Nag-uwi yan. Here's the reality, church. Kuminsan ang taong matapang, tahimik. Ito ba yan? Yes. Kung sino pa yung matapang, siya pa yung tahimik. Pero yung siyang satsat ng satsat, siya yung duwa. Kaya pinauwi ng Diyos eh. Magyayabang lang itong mga duwag na ito. Amen? Pag nanalo sila. Are you listening, church? Amen. 10,000 ang nakatira. Nako, kung siguro yung kalabog ng puso ni Gideon ay ganun pa nung una, nung mawala na yung 22,000, paano na to?